Ang consensus number 2 overall sa 2025 NBA draft ay si Dylan Harper, ang kapatid ni Ron Harper Jr. San Antonio ang nasa number 2 na pipili. Meron pa silang number 14 galing Atlanta Hawks. Dito kasi papasok yung Hawks kung paano nila mapapalakas yung San Antonio at kung paano nila iti-trade pa yung number 2. Sa 2026, merong isang pick doon na pwedeng iswap ang San Antonio mula Atlanta. Sa 2027, no protection pick. Hanggang 2031, meron pa ang San Antonio mga first rounder na pwede makuha mula Sacramento, Minnesota at Dallas. Ang Hawks hindi pa alam kung ano ang magiging sitwasyon nila sa susunod na 2 taon. Kapag nag-reveal sila ngayong off-season, mapupunta sa San Antonio ang next 2 years nila. Nag-aalala din ang San Antonio kay Dylan Harper dahil meron na silang De'Aaron Fox at Stephon Castle. Tinag si Harper na franchise-changing player. Common na to sa NBA din na kapag ang isang player hindi maganda yung karir, yung kapatid niya ang possible na maging maganda. Kay Dylan Harper papatak yun na siya ang best player sa pagitan nila magkapatid ni Ron Harper Jr. Mataas ang draft board ngayong taon kaya marami mga picks din ang iti-trade ng mga teams para maging kapalit ng franchise-changing player. Ang isang team na gusto makakuha ng number 2 overall ay Boston, kapalit ni Jaylen Brown. Ang Celtics magre-reveal ng kanilang salary cap, hindi talaga yung buong lineup dahil bago na ang team owner at hinug na rin kasi yung contract ng mga player. Mahigit $600 million agad ang kabuuang kontrata ni Tatum. Si Jason Tatum wala pa ng 1 taon, andun pa si Holiday at Porzingis na pwede nilang i-trade. Kapag hindi ginawa ng Boston na i-trade yung isa sa mga player na nasa starting lineup nila, malaking contract yung mariretain at mahihirapan silang mag-build ng lineup. Nasa at least 20 million pa ang kailangang ibawas ng Boston para mawala sa kanilang second tax apron. Kaya kapag inoffer ng San Antonio ang kanilang second overall para sa isang veteran player katulad ni Jaylen Brown, no-brainer na hindi tanggapin yon ng Celtics. Kahit si Brad Stevens gusto rin kasi makuha talaga si Dylan Harper. Para pagbalik ni Jason Tatum may another point guard agad siyang kasama, mas bata at mas mababa yung kontrata. Ang San Antonio naman may 2 years buffer pa kahit kasama si Wemby, De'Aaron Fox, Stephon Castle at kahit sinong big time player na may malaking kontrata katulad ni Jaylen Brown. Ang tatay naman ni Dylan Harper na si Ron Harper Sr. nagsabi na until June 25 pa magkakaalaman. Kaya kahit anong sabihin ng mga GM ngayon, managinip na lang sila. Dahil ang sweepstake talaga para sa number 2 ay si Giannis. Dahil yung number 2 overall pwedeng gamitin ng San Antonio na i-trade nila kapalit ni Giannis dito nga sa Milwaukee Bucks. Sakali mang ma-i-trade ng San Antonio din ang number 2 overall, ang team din na gustong makakuha kay Ron Harper pa ay Brooklyn Nets. Dahil dito rin naman gusto ng tatay ni Dylan Harper na maglaro siya. Consider kasi nilang hometown team. Taga New Jersey si Dylan Harper, ito yung dating New Jersey Nets. Nakita na rin kasi ni Sean Marks sa live workout si Dylan Harper at impressive talaga ang pinakita niya. Meron na rin Filipino Heritage Night doon. Fan-base agad yun at fan-content din. Si Sean Mark dating kasama ni Coach Greg. Ilan na rin yung binigyan ni Coach Greg ng favorable trade. Si Derek White na nga lang eh. Pwede makipag-swap pa ang San Antonio mula number 2 hanggang number 8 dito sa Brooklyn. Ang pinaka-best option na isama ng Brooklyn kapalit nitong number 2 si Cam Johnson, isang two-way player at mid-level contract ang gagamitin. Ang pinoproblema lang naman kasi ng San Antonio, baka hindi nila maisama sa rotation si Ron Harper dahil nga kina De'Aaron Fox at Stephon Castle. Meron ng team ang nagkaroon ng ganong problema, ang OKC Thunder. Sa dami ng kanilang first rounder, hindi naman nila na isasama lahat sa rotation. Namimili lang sila na halos katulad ng build ng Golden State na sinusunod pa rin ng ibang mga teams ngayon na nangyari 10 years ago. Na yung mga core players nila, yung mga napili nila sa draft, ang team na malapit na maduplicate yung ginawa ng Thunder at kahit yung Golden State ay Rockets. Minor tweaks na lang sa lineup nila. Best option pa rin sa Spurs na piliin si Dylan Harper sa number 2 dahil sa 3-guard rotation nila na pwede mangyari. Isa pa doon, ang baseline talaga doon yung contract alignment ni Wemby, Castle at Harper. Meron na kasi silang De'Aaron Fox na lalaki pa yung contract.